Ating problema, 'di ba, yung sistema ng pamahalaan dahil imbis na labanan ng terorismo ang komunismo, ngayon yun ang ginagawa nilang kakampi. The battle is won not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So ang Panginoon Diyos ay kumikilos, tayo ay manalangin at abangan natin ang kanyang mga pagbubukas na mga oportunidad para sa pagbabago. Malaking epekto ba, Chairman, yung nangyari sa Indonesia recently na mga kilos protesta, yung nangyari din sa Nepal recently na mga movement at mga kabataan ang nagsimula, no? Nag-spark doon ng kanila pong sariling protesta rin. Recently rin, meron pong Block Everything protest. Diyan naman po sa France, no? Against a sitting government. Ito ba'y nakakadagdag sa confidence o sa tapang ng mga Pilipino na ipahayag yung kanilang karapatan base sa nasasaad sa 1987 Constitution? I think so, no? Malaki ang epekto nito sa kaisipan ng mga tao, kabataan at Pilipino. Dahil nakakagulat, this is happening all over the world. Pero I admonish sa ating mga kababayan na nagmamahal sa bayan, galit sa korupsyon, sa pang-aabuso ng kapangyarihan, na to not resort to violence and rebellion. Pilipino tayong lahat. Pwede natin itong baguhin sa isang mapayapang pamamaraan, ng pagsasama-sama at pagprotesta na binigay sa atin ng saligang batas. Dahil po, yung violence and rebellion will be an opportunity for government to declare martial law, number one. Number two, Pilipino tayong lahat. Hindi tama na patayan tayo, tayo nagpapatayan. But by peacefully assembling ourselves, like what we have done many years before, pwede natin pong gawin ito at magprotesta and to demand for accountability and for change. Gaya na sinabi ko po kanina, we've been talking about reform and changes, pero hindi uubra na we will talk about genuine, tunay na reforma kung hindi natin pag-uusapan ang pagpapalit ng saligang batas at pag-aalis ng mga sobrang kapangyarihan na ibigay natin sa mga institusyon na itinatag natin. Gaya ng Kongreso, Presidente, Police, COMELEC at iba pa. So yan po ang ating gawin. And again, as I've admonished, I'd like to repeat lang po, medyo parang sinamplakan na ako, pero ang sabi ng banal na kasulatan, the battle is won not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So ang Panginoon Diyos ay kumikilos, tayo ay manalangin at abangan natin ang kanyang mga pagbubukas na mga oportunidad para sa pagbabago. Dahil nakikita naman natin na sila mismo, ang pamahalaan mismo nag-i-expose sa kanila sarili at ang kanilang sindikato nag-i-expose sa kanila sarili. So, wag lang ho nating daanin sa patayan, krimen, violence at rebellion. Kaya nga po, layuan na po ang mga komunista na humalo na sa mga rally. Dahil ayaw ko po na sa ating ginagawa, sa aking mga sinasabi, ay may mga kabataan at mga taong masasaktan. Pero gusto ko ng reforma. Opo, marami kasing issue, sir, ng sa bayan ngayon. Hindi lang po yung sa flood control. Iba't iba po ng mga issue ng korupsyon. For one, makakaupo na naman yung Gabriela. No? Tinanggalan po ng pwesto ang Duterte Youth. Alam naman po natin kung ano yung mga Gabriela party list. Sila po yung mga tinukoy ni former President Rody Duterte na mga prente ng CPP, NPA, NDF. So ang kalaban natin ngayon, korupsyon, andyan pa yung mga makakaliwa at iba't iba po ng mga hamon sa pamahalaan. Sa inyo pong term noon bilang chairman ng PACC at sa nakikita niyong takbo ngayon o sa trend ng kasulukuyang gobyerno, tayo po ba ay may pag-asa pa kung ito pa rin ang sistema na po ng ating pamahalaan? Well, yun nga ang ating problema, di ba? Yung sistema ng pamahalaan dahil imbis na labanan ng terorismo, ang komunismo, ngayon yun ang ginagawa nilang kakampi. Na nung panahon natin, nilabanan po natin yan dahil
Huwag po tayo magpaloko, may agenda ang mga komunista. Ang agenda niyan ay i-overthrow at take over government at sila na mamamahala. Kaya sinasakyan nila lahat ng issues na pwedeng sirain ang gobyerno at pag-away-awayin ang mga pinuno at ang mga tao. Dahil sa kaguluhan, ang gusto nila yan dahil pag nag-aaway na ang mga tao, doon sila papasok dahil puro armado po yan. So, kaya yan ang matindi nating kalaban sa nangyayari ngayon. Tapos ang COMELEC, nakita natin, natalo na, pinapanalo pa. So that's why it is very impossible or it is hard to talk about genuine reform without talking about the Constitution. Dahil ito pong saligang batas natin na nagbigay ng sobrang kapangyarihan sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC para gawin yung mga pang-aabuso sa kapangyarihan na hindi mo natin mapigilan. And we see that happening. Ang Kongreso ay naabuso ang pondo ng bayan, ang Pulis at ang Pangulo, pagka gusto ko ipahuli, kahit wala kang valid warrant, padadampot ka, kahit sino ka. Ang COMELEC, kahit hindi nanalo, pinoproclaim nila. So, saan natin dadalhin yung mga kasong yan? Yun ang problema po natin yun. Kaya, ang sabi na saligang batas ay sovereignty lies in the people and all government authorities emanates from them. Kaya po itong peaceful gathering and peaceful rally and peaceful assembly ay garantisado po ng saligang batas at ang ating kailangan magsalita and to express ourselves and our grievances against government is protected by the Constitution. So ito po ay ating pinaalalahanan ang lahat ng Pilipino, mga nag-arali, nagpoprotesta, mga pulis at ang mga AFP. Meron po tayong trabaho at meron tayong karapatan. Ang trabaho ng sundalo at pulis is to protect the people and the state and enforce the law. As long as the protesters are not committing crimes and violence, they are free to assemble and to speak out and to express themselves against grievances in government. So patupad lang po natin ang batas, huwag po natin gamitin ang ating kapangyarihan or sumunod sa mga maling utos ng mga opisyal para gipitin, ipitin, tiktikan ang mga patriots na lumalaban para sa karapatang pantao at kaayusan sa bansa. Po,